Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel. Isa po sa mga nakalap natin balita ngayon na talaga naman pong pinag-uusapan na maaari din maging dahilan ng konting pagbagsak ng ating ekonomiya or makaapekto sa mga Pilipino ay ito pong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. So bakit ko po nasabi na maaari makaapekto sa Pilipino? Dahil siyempre ito po ay isa sa mga pulso ng ating bansa na leader ng ating sa national government, no? Kasi pag nawala yung Vice President or kapag tinutuligsa yung Vice President nasa impeachment, paralyze po lahat ng mga programs, paralyze po yung mga gusto niyang gawin sa ating bansa. Dahil siyempre pupunta po sila, mag-aaksaya ng panahon doon, ilang oras doon sa Senado or kung saan mang lugar yan, sa trial court or whatever, masayang po yung oras nila. So yung pong mga binabayad po nating tax, no, lalo na po yung mga taxpayer sa government, hindi po siya nagagamit ng maayos. Dahil dapat po ang mga taong ito, ano po, yung mga national government officials po natin ay nagtatrabaho. Pero syempre kasama po yan sa, of course, due process na sinasabi, and wala po tayong magagawa dyan. Pero meron pong advantage and disadvantages po yung due process po na ito para sa mga Pilipino, of course. Pero sa mga ibang mga Pilipino, wala naman silang pakialam, ano, kagaya ng inyong lingkod na kung ano man ang mangyayari sa Senado, kung ano man mangyayari sa hearing na yan, sa ating Presidente, sa Vice President, kakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at hapon. Okay? So basahin po natin, according sa News 5, inaasahang ihahain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara sa susunod na linggo, pagsisiwalat ni House Secretary General Reginald Velasco. So pang-4 na po pala itong impeachment complaint na ito. So siguro 80 to 90% is close to 100% na matutuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin maraming kalaban, maraming mga anti-Duterte, maraming mga gustong pababain na sa pwesto ang mga Duterte hanggat sa maaari. Okay? Hindi niya pang pinangalanan kung sinong mga kongresista ang mag-i-endorso ng complaint, pero mula umano sa mayorya ang kumausap sa kanya. It was given to me in confidence, in confidence or confidentiality siguro ito, so I cannot reveal their names until they actually file the 4th complaint. Monday or basta sabi nila first working day of the House in January this month. Our first working day is really Monday, aniya. Bukod dito, may kumausap din umano sa kanyang mag-i-endorso ng isa sa mga nauna ng nahiyaing 3 complaints. Hindi umano ito bababa sa 10 mambabatas. Kasalukuyang nasa opisina pa rin ni Velasco ang naunang 3 complaints. Inaasahang sa susunod na linggo, kapag tapos na ang verification process, aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez pa pala yung pagsasubmitan, so malamang sa malamang ay maaprubahan po ito mga kababayan. Sabi po ito, ika-4 na impeachment complaint versus VP Duterte, inaasahan umanong ihain sa susunod na linggo. Pero sa mga nabasa kong article na binabalita si Vice President Inday Sara Duterte, nakahanda naman po ang mga Duterte or siya mismo sa impeachment complaint laban po sa kanya. Sa iba pong mga balita mga kababayan, ito pong nakaraang mga araw, niyanig ng isang magnitude 4.0 na lindol ang karagatan sa kanluran ng Pasukin, Ilocos Norte bandang 7:12 PM ng Huwebes, January 2, ayon sa PHIVOLCS. Okay, so mag-iingat po yung mga kababayan po natin na taga Pasukin, Ilocos Norte. Dahil of course, baka may mga aftershocks, no? Meron pong mga epekto sa coastal areas, no? Yan na yung mga nasa coastal areas. At sa iba pong mga balitang labas naman po tayo ng mundo, no? Talagang yung ating channel mga kababayan ay lumabas na ng Pilipinas, lumabas pa ng mundo. So sabi po dito sa News 5 pa rin, planetary alignment. Ito po ay nangyayari ng sobrang rare lang sa ating buong buhay. Okay? Masaksihan ngayong buwan ng Enero ang alignment o paghilera ng 6 na planeta sa kalangitan, ang Venus, Saturn, Neptune, Uranus, Jupiter at Mars ayon sa astronomical diary ng Pag-asa.
maaaring matanaw ng walang kagamitan ang Venus, Saturn, Jupiter at Mars. Pero para makita ang mga mas malayong planeta na Neptune at Uranus, kailangan gumamit ng telescope o high-powered binoculars. So kahit wala pong gamit, ito pong makikita sa picture sa baba. Ganyan po ang magiging eksaktong prediction or projection ng pagiging pagkakahile-hilera ng mga planetang nabanggit dito po sa balitang ito. So kung gusto po ninyo makita, of course, abangan po natin yung update ng Pag-asa or subscribe na po kayo sa channel natin para may update ko po kayo tungkol dito. At balitang bigas naman po tayo mga kababayan, ang ating ito po yung pinanukala po ng ating current President Bongbong Marcos. Sabi dito, aminado ang ilang retailers na hindi mabenta ng bigas sa kadiwa ng Pangulo or KNP stores dahil sa mababa nitong kalidad. Sa panayam sa News 5 ngayong Huwebes, January 2, sinabi nila na mas gusto ng mga mamimili ang imported rice kahit mas mahal. Inilunsad ni Marcos ang KNP program para gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa mahihirap. Noong August, sinimulang ibenta ng 29 na bigas kada kilo. Ang Pilipinas pa rin ang biggest importer ng bigas sa buong mundo ngayong 2025 ayon sa United States Department of Agriculture USDA dahil sa kakulangan ng produksyon at pagdami ng populasyon. Noong kampanya noong 2022, matatandaang nangako si Marcos na pababain ang presyo ng bigas sa 20 kada kilo. Inamin ng kanyang agriculture officials na hindi ito magagawa. So mga kababayan, almost suntok sa buwan, no po, or impossible yung sinasabi po ng ating current President Bongbong Marcos na pabababain po niya ng 20 pesos per kilo ang bigas. So ginawa po niya pero hanggang 29 pesos at mababa po ang kalidad. So ano pong aasahan natin sa mundo ngayon? Okay? Alam naman po natin mga kababayan na kapag mababang presyo, of course, ano pong aasahan natin sa kalidad ng produkto? Mababa din. So kung mag-i-invest tayo sa ating kalusugan, sa ating mga buhay-buhay, magtrabaho tayo ng maayos, mga quality products yung makukuha po natin. So wag po nating iaasa lahat sa ating mga government officials yung nangyayari sa buhay po natin. Okay? So siguro 50% or 20% lang sa kanila or 90% sa atin lahat. Okay? Tayo po yung gagawa ng kung ano man ang buhay natin sa mundong to. So kagaya po ng sinabi po dito, no? Sinabi nila na mas gusto ng mga mamimili ang imported rice kahit mas mahal. So kahit po ako, syempre, alangan namang ipipilit mo yung 20 pesos or 29 pesos, hindi naman masarap na bigas. So mas magandang kainin mo yung quality na bigas so para sa kalusugan mo. So once again, no, maraming salamat pagsuporta sa patuloy pong panonood dito sa ating Pilipinas News Channel. Kung nagustuhan po ninyo ang episode po natin ngayon or balita po natin ngayon, pakihit naman po yung like button and subscribe button para may update ko po kayo sa mga susunod na videos ko dito sa channel na to. So pakihit na rin po yung notification bell. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.